So magandang araw ulit sa inyo guys. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa part 1 yung pinag-usapan natin is yung model binding. So natalakay na natin siya. And part 2 is gagawin na natin yung Eloquent update. So wala nang patumpik-tumpik pa, gawin na natin. Zoom ko muna to. Ganyan. Doon sa model ko, nagdagdag ako ng visibility column. So dito, makikita nyo siya dyan. Then proceed na tayo kaagad. So bali gagamitin natin yung dating params. So ito pa rin. So pinalitan ko lang yung word na hide para makita nyo. So sa controller, so ganito siya. Hindi dapat ano. Ayan. Ayan, ID. Ayan, pag clinic ko to, dapat ang lalabas is yung ID na 1. So ayan, 1. 2 ay 3 kasi wala na yung 2, na-remove na natin siya eh. So ngayon, gamit ulit yung model binding natin. Ito, so place na natin yung item dyan. So ayan, ayan. Ito, pwede naman nating alisin yan, ID, para ganun pa rin yung magiging result. So kapag clinic ko yung hide mamaya, lagay lang natin dito yung model, tapos item, ganyan. Ayan, para ma-verify natin, i-dump natin siya. So ayan, gumagana pa rin as usual. Kahit na hindi na natin ilagay yung ID, i-specify yung ID dito sa route natin. So ang ibig sabihin kasi niyan is yung item object. Ano ba yung object? Yung nasa loob na itong attributes. So lahat yan mapapasa doon sa ating params. So sa behind the scene, nakikita kasi natin dito is 1 lang, ano. Pero behind the scene, meron kasing nangyayari dyan na parang ganito. Data, tapos item, find, item ID, ayan. Ganyan kasi yung nangyayari dyan. Ayan, ganyan yung, huwag nyo na lang pansinin yung error. So ganito kasi yung nangyayari dyan behind the scene. Kaya kung bakit hindi na natin kailangan i-add dito ng manually yung ID. So ngayon proceed na natin to, yung pag-update na magiging hidden siya. So gumamit ako ng enum dito. Ayan, enum lang yung ginamit ko dyan. So try na natin siyang i-hide. So item, tapos visibility, hidden, tapos item, save. Ayan. Tapos return, redirect back na lang muna. Kasi hindi na ako maglalagay ng mga message kasi hindi naman yun yung focus ng tutorial natin na to. So ngayon kapag clinic ko tong hide, mapapalitan dapat tong value nya na hidden. So testing. So ayan, okay na, gumagana siya. Ayan, hidden na siya. Pero guys, take note pag gumamit kayo ng enums sa mga column nyo, make sure na yung mga value is existing siya. So like for example, magto-throw to ng error kapag sinabi ko na open. Ayan, magto-throw yan ng error. Kasi wala naman tayong value na open dun sa ano natin, enums natin. So ayan, be careful sa paggamit ng enums. So paano ko ba nasabing mas magandang gamitin ang method model binding? So ganito kasi yung explanation niyan eh. So eto, babalik ko sa ID. Ayan. Diba, kung papansin niyo, ang dami kasing setup, diba? Kailangan mo siyang i-specify na ID. Ayan. Or yung kanina, okay pa rin yun. Gagana at gagana pa rin naman yan. Pero kasi, ganito yung mangyayari dyan. Instead na ito nasa taas, yan, mamanu-manuhin mo pa kasi yan. So kailangan mo pang iisa-isahin ulit kung ano yung tawag dito, kung ano yung i-update mo. Ayan. Instead na yung kanina, mabilisan lang, kailangan mo pa ulit gumamit ng find dito, which is dun sa method model binding natin is hindi na kailangan kasi yung in-explain ko kanina behind the scenes, yun na yung nangyayari dun. So gagana pa rin naman sila. Ayan.
Hindi pwede. Hindi nga pala pwede. So kailangan dapat mayroong ID. Kasi yung nasa route params natin, ano, ID. So tama. Tama pala yun. Sorry guys. Tama pala yun. So ayan. Oh, bakit name? Kasi name yung ano, name yung tinarget ko. So sorry guys, ulitin natin. Dapat ito. So ayan. So yun lang guys, yung tungkol sa part 2 natin. So sa part 3, pag-uusapan naman natin yung pag-update naman ng multiple record. Pero katuloy pa rin ito katuloy pa rin yung susunod na video natin nitong part 2. So thank you guys.